Magandang hapon po sa lahat. Today is July 12, 2024. So, ako po ay magpapatuloy sa aking pagbabahagi sa aking mga katuruan na galing sa banal na espiritu ng ating banal naman Diyos sa langit na si Jehovah. Kaya naman, habang ako ay may hininga pa, habang ako ay buhay na buhay, pagkatapos ng pag-ayuno ko, kailangan ko po gawin ang lahat ng mga nakakalugod sa ating banal na amang Diyos, lalo na ang mga katuruan na ibinigay ng Diyos Ama sa akin. So, paano po ako nabigyan ng mga katuruan ng ating banal na amang Diyos? Nabigyan po ako ng mga katuruan ng ating banal namang Diyos nung ako ay nakapagtapos sa aking pag-aayuno na total 600 days. Paulit-ulit ko po itong ibinabahagi sapagkat ang pag-aayuno ay napakahalaga po sa bawat mananampalataya, sa bawat Kristiyano. So, ngayon po ay Ngayon po ay gusto ko pong linawin sa lahat na ang pagbabahagi ko po sa pag-aayuno ay hindi po pagyayabang. Kasi po kung hindi ko po ibahagi ang katotohanan sa pag-aayuno ay paano nyo po malalaman ang katotohanan na iyan? Ang pag-aayuno po ba ay iinom ng tubig habang nag-aayuno? Wala pong pag-aayuno na iinom ng tubig. Ang pag-aayuno ay isang sakripisyo na kung saan sinakripisyo mong kumain, iinom, at nananalangin ka sa ating Diyos na Ama ng ilang oras. Bakit po kailangang hindi kakain at hindi iinom? Sapagkat ang pag-aayuno ay isang malaking gawain, ay isang huling gawain ng isang mananampalataya. Ngayon ay magsisimba ka sa iyong simbahan kada linggo. Kasalukuyang yan po ang naunawaan mo sa ngayon bilang Kristiyano. Pero kung aabot ka sa unawang kailangan mo ng mag-aayuno, ay kung saan may hinihingi ka po sa ating Diyos na Ama. Una, may hinihingi ka po sa ating Diyos na Ama na napaka-imposible, na hindi maibibigay ng tao. So, una, gaya ng mga sakit na malubhang sakit na hindi na po maagapan sa ospital. Yan po ay isang halimbawa na pwede mong hingiin sa ating banal naman Diyos. Tulad ng cancer. Pwede mo po yan hingiin sa ating Diyos na Ama upang mapagaling ka niya. Dahil po, hindi po yan maibibigay ng mundong ito at kahit sino mang tao dito sa mundong ito. Walang imposible sa ating Diyos na Ama, pero, ngunit, kailangan po mapatunayan na ikaw po ay karapat-dapat na mapagaling ng ating Diyos na Ama. Yan po ang kahalagahan ng pag-aayuno. Ngayon, kung imposible sa iyo ang pag-aayuno, imposible sa iyo na walang kain, walang inom sa ilang oras, ay dyan po makikita na hindi ka po ginagabayan ng banal na espiritu sa ngayon. Sapagkat mahirap sa iyong pananampalataya ang hindi kakain at hindi iinom. Ganyan din ako noon. Ngunit, pinalakas ko po ang aking pananampalataya sapagkat may hinihingi po ako sa ating banal na amang Diyos na napaka-imposible. Tulad na lamang ng gift of tongues. May bibigay po ba yan ng tao? Ang gift of tongues, ang spiritual na biyaya gaya ng makapagsalita ng iba't ibang lingwahe. Maibibigay ba yan ng isang tao? Hindi. Hindi po maibibigay ng tao. Hindi po galing sa pagmemorya ang gift of tongues.
Ang gift of tongues ay kung saan yung bibig mo ay gagamitin ng ating banal na Amang Diyos upang makapagsalita ka ng mga lingwahe sa buong mundo. At ang bibig mo ang siyang ginagamit ng banal na Espiritu upang siya ay manalangin sa ating banal na Amang Diyos. Mababasa po yan sa Roma chapter 8 and 1 Corinthians chapter 14 tungkol sa gift of tongues. So ngayon po ay ang gift of tongues ay isang malaking biyaya po na hindi po basta-basta maibibigay ng ating banal na Amang Diyos. Maibibigay lamang po niya ang gift of tongues na galing sa kanyang banal na Espiritu sa pamamagitan lamang po ng pag-aayuno na walang kain, walang inom. Hindi po yan na iinom habang nag-aayuno kuno, hindi. Ang tawag po sa nag-iinom na sinasabing nag-aayuno ay diet fasting. Hindi po yan dry fasting. Hindi po yan pang spiritual. Ang diet fasting ay kung saan nagda-diet ka para sa iyong katawan. Your purpose of doing pray and dry fasting ay kung saan iinom ka ng tubig. Diet fasting po yan. Hindi po yan tunay na pag-aayuno na pang-spiritual. Ang tunay na pag-aayuno na pang-spiritual ay tulad sa nagawa ko po, na walang kain, walang inom, lagpas ng 17 oras kada araw. Minsan, naabot po ng 20 hours straight na walang kain, walang inom. Araw-araw po iyan, basta lagpas po ng 17 oras. So, bakit ko po ginagawa ang pag-aayuno? Yun na nga po, kailangan ko po gawin ang pag-aayuno sapagkat hinihingi ko po noon ang gift of tongues. So, tungkol naman sa gift of tongues ng banal na Espiritu ay sa ibang video ko na naman yan gagawin. Katunayan, nagawa ko na po ang videong iyan at di ko po alam kung nakita nyo na yung video na yon. So, ngayon po, ipagpapatuloy ko na hindi po ako nagyayabang sa pag-aayuno, na nagbabahagi po ako ng pag-aayuno ko, kung saan tinutulungan po ako ng ating banal naman Diyos sa pag-aayuno ko. Hindi po yan pagyayabang, kundi binabahagi ko po ang testimonya ko sa pag-aayuno upang malalaman nyo ang katotohanan sa tunay na pag-aayuno. Na walang kain, walang inom. Nakapasa ako sa aking pag-aayuno na 600 days. Walang kain, walang inom sa kada araw na lagpas 17 oras, walang kain, walang inom. So, makakayanan po ba ng isang tao ang pag-aayuno? Na walang kain, walang inom kung sa sarili lamang niya? Hindi po. Kung doktor po ang tatanungin nyo, magkakasakit ka na. Una yan, magkaka-ulcer ka. Kaya naman, hindi po ako nahihiya, hindi po ako magtatago na itatago ko po ang tunay na kapangyarihan ng ating Diyos na Ama sa pamamagitan ng pag-aayuno. Alam nyo naman na maraming naniniwala sa mga leader ng mga iba't ibang Kristiyano, na grupo ng Kristiyano, kung saan sinasabi nila ay sinasabihan raw sila ng anghel. Hindi nyo naman alam kung totoo bang anghel ang nagsabi sa kanila. Bakit? Nakita mo ba? Nagsasabing isinugo siya ng anghel ng Diyos? Nagsasabing siya rin ang anghel ng Diyos? Kung kayo ay nakapasok ng isang grupo ng Kristiyano, isang sekta ng Kristiyano, na nagsasabing siya po ay anghel, ang leader ng Kristiyano na iyan ay siya po ay anghel, isinugo siya ng anghel, naniwala ka nga, hindi mo nga alam kung totoo, anong patunay na isinugo siya ng anghel. Ngayon naman po, kung ako naman po, sinasabi kong isinugo ako ng ating banal naman Diyos sa langit na si Jehovah sa kanyang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pag-aayuno ko na walang kain, walang inom,
lagpas ng 17 oras kada araw na walang kain, walang inom sa total 600 days. Kahit hanggang ngayon, may bago na naman akong journey na aabot ng 365 days. Overall, 1 year yung pag-aayuno ko at matatapos ako ngayong November. Araw-araw po yan, walang kain, walang inom. Yan po ang patunay ko na ako po ay sinugo ng ating banal na Amang Diyos. Kaya po ako buhay na buhay. Kaya po ako ay may lakas pa rin na magtrabaho ng ano pong gagawin ko dito upang makatulong po. Nandito po ako, tinutulungan ko ang isang tao upang makapag tapos siya ng kanyang pag-aayuno rin na 600 days. Na si Brother Erwin ang katuwang ko sa ministering ito. Tinutulungan siya ng ating banal na Amang Diyos sa kanyang pag-aayuno. Ngayon po, kayo po ay kontra sa pag-aayuno namin. Okay po, walang po problema. Kung sinasabi niyong nagyayabang lamang kami, sige po, pwede po kayo mangungutya na ganyan. Pero ito lamang ang hamon ko sa inyo bilang Kristiyano, sapagkat sinasaway nyo kaming nagyayabang. Ngayon po, pwede nyo po kaming makita na hindi po kumakain, hindi umiinom. At papatunayan po namin yan kasama ang gabay ng banal na Espiritu ng ating Diyos na Ama. Bakit po? Naniniwala nga kayo sa isang nagpapatunay na isinugo siya ng anghel na wala ka namang ebidensya, wala naman siyang ebidensya. Oh. Tapos may gift of tongues po ba yung pinuno nyo na nagsasabing anghel po siya? May gift of tongues po ba yung pinuno nyo na nagsasabing Jesucristo siya? Walang gift of tongues. Pwede naman na magmemorya ng gift of tongues. O, buong araw, 24 hours, kaya ba niya mag-gift of thanks? Nakayanan ba niya mag-memorya para lang may gift of thanks siya, sa buong araw siya mag-gift of thanks? Hindi. Hindi niya kaya sapagkat ang gift of thanks ay galing po yan sa banal na Espiritu, hindi po yan galing sa memorya ng isang tao. Ang gift of thanks ay hindi po da-da-da-da-da, may lingwahe po ba na may da-da-da-da, ba-ba-ba-ba-ba, la-la-la-la-la, hindi po. Yung mga ganyan na gift of thanks, galing yan sa bad spirit. Huwag po kayo magpaniwala ng mga gift of thanks na hindi naman tunay na mga lingwahe. So, yan po ang maisasagot ko sa mga nagsasabing ako ay nagyayabang sa pag-aayuno. Kung nagyayabang man ako sa pag-aayuno, para sa iyo nagyayabang ako, okay lang. Basta motibo na meron ako ay binabahagi ko ang tunay na pag-aayuno. Hindi po yan iinom lang. Bakit ka iinom ng tubig sa pag-aayuno? Wala ka palang pananampalataya na malakas sa banal na Espiritu na tutulungan ka niya. Wala kang paniwala. Wala kang buong tiwala sa kapangyarihan ng ating Diyos na Ama, kaya ka iinom ng tubig kasi takot na takot ka. Takot na takot kang mamatay sa pag-aayuno na walang inom na walang kain. Kaya sasabihin mo lang na nag-aayuno ka, na nagiinom ng tubig. Gagayahin nyo yung ayuno ni Daniel. Hindi naman nagsabi si Daniel na iinom lang siya ng tubig. Kundi sinabi lang niya yung mga hindi siya kumakain ng ano-anong mga karne-karne. So ngayon, inuutos po ba ng Diyos ang pag-aayuno? Hindi naman inuutos, pero binanggit po ni Jesucristo, anak ng Diyos. Nabanggit po doon na darating ang panahon na ikaw, Kristiyano, ikaw na alagad, darating ang panahon na mag-aayuno ka. Saan po yan makikita? Sa Mark chapter 2, verse 19 and 20. Yung mga leader ng Kristiyano na nagsasabing hindi na po kailangan ang pag-aayuno,
number 1, born again, na nagsasabing hindi na kailangan na pag-ayuno. Huwag po kayo magpaniwala niyan. Yung leader, isa lang ang motibo ng isang leader na nagsasabing hindi na kailangan ng pag-ayuno. Ang number 1 rason na kaya niya sinasabi na hindi na kailangan ng pag-ayuno, sapagkat siya mismo takot siya mag-aayuno. Kaya naman, pinagbawalan kayo mag-aayuno kasi mismo siya takot siya. At wala rin siya maituturo tungkol sa pag-aayuno. Okay po, maraming pong salamat sa pakikinig at panunood. Yan po lamang ang aking may tuturo sa ngayon. Gusto at nagawa ko po ang patunay na bakit ako naisugo ng Diyos. Paano ako sinanay ng ating banal naman Diyos para makabisado ko ang kanyang kilos sa kanyang banal na espiritu at kapangyarihan niya. Dahil po lahat yan sa pag-aayuno. At kung nais mo po, ninanais mo po sa buhay mo na mag-aayuno, kontakin mo lamang po ako. Ako po ang tunay na makakapaggabay sa iyo tungkol sa tunay na pag-aayuno na ang lahat ng mga tagubilin ay galing sa ating banal na Amang Diyos. Hindi ka po mapapahamak sa katuruan na dinadala ko ngayon. Dahil galing po ito lahat sa ating banal na Amang Diyos na si Jehovah sa kanyang banal na espiritu. Huwag po kayo magpaniwala sa mga iinom ng tubig ha. Mapapahamak ka po dyan. Dahil diet fasting lamang yan. Hindi yan pang spiritual na pag-aayuno. Hindi yan pang spiritual na layunin. Kundi physical layunin lamang yan. Thank you po sa pakikinig.